Ang araw po, Doc Willie, alam niyo itong mga tinuturo ko sa inyo, halos lahat dito nararamdaman ko. Okay, basta ko ano maramdaman ko, arthritis, turo sa inyo. Ngayon, lately, siguro tumatanda tayo, meron tayong dizziness, hilo-hilo. Isang beses nagka-vertigo ako. Actually, 2 beses yung talagang umiikot, nakakatakot ang vertigo. Pag nagkakaedad, baka ma-experience nyo to. Tsaka tinnitus, nakakainis to. Ugong sa tenga, tinnitus, bubuyog, parang may aircon, basta sa matahimik na ingay-ingay, parang barado, parang mababalyo ka sa ingay. Nakakainis. Nakakainis to. Ito yung mga nakakainis na sakit, hindi mo alam, biglang aatake na lang at ang hirap gamutin. Ang hirap gamutin. Kahit doktor, ang hirap gamutin. I-research mo na, aralin mo na, napakahirap. Pero, maganda nga siguro na experience ko, nahanapan ko ng treatment. Ito isang tableta medyo maganda para sa akin. Betahistine. This is a generic name. Maraming brand. Bahala kayo anong brand bilhin nyo. Hindi ko to ina-advertise para to sa akin na nararamdaman ko. So, causes of vertigo. Okay magkakasama yan Hilo, vertigo, tinnitus. Ang vertigo, kadalasan, tenga may diferensya. Ang tenga natin kasi, andyan yung balanse. Ito yung tatlo nagbabalance Parang diretso, katabingi, diagonal. Oras na magkaroon ng problema dito, siyempre tumatanda, baka yung mga hair cells nasisira. May parang mga buha-buhangin dyan. Pag na-dislodge yan, pag umikot yung konti, nahilo ka, iikot na yung paligid mo. Minsan nagkakaedad, nagkakadeferensya to. Merong benign positional vertigo at merong mga Meniere's disease at ibang sakit. Minsan hindi mo na malaman kung ano yung dahilan. Basta nahihilo ka na lang. Isa pa, ang benign positional yung biglang upo. Naku, ikot yan. Biglang tayo. Isa pa pala yung tumutungo. Ako, maingat ako sa pagtungo. Ganyan. Pagtungo mo, kumuha yan, nakakahilo ang tungo. Tungo is nakakahilo naghihilamos, naliligo, nahi-stress, puyat, hindi natulog, hilo na, di ba? So, marami yan. Minsan nakakatakot kung aatake o hindi. Ang hirap gamutin. Magkasama yung hilo sa ugong. Sa akin, pareho meron. Baka sa inyo, meron din. Baka mas malakas to, hindi. Ang tinnitus, parang may bubuyog kang naririnig pag tahimik ang lugar. Parang may kotse, may aircon na gumagana, may electric fan. Nakakainis to, lalo na pag malakas to. Parang puno yung tenga. Ito po, minsan may diferensya sa loob ng tenga. Maraming gamot ako na try, sinubukan. Isa pa pala. Minsan may sipon, parang to, medyo barado tong sang ilong ko. Kung meron kang allergic rhinitis, barado ito, may sipon, yung sipon minsan pumupunta sa tenga. Pag pumunta yung sipon sa tenga, mapupuno to, hilo aabutin mo, vertigo abutin mo, tinnitus din, pwede ka magkaroon, ugong. Kasi nga, baka sa sipon baka ibang sakit Isang iniinom ko, sa allergy, meron ako iniinom, yung Bilax-10, tinuro ko na dati. Bilax-10, anti-allergy, maraming klase, merong mga Loratadine, ano pa ba yung mga iba, Doc Lisa, na iniinom mo. Tapos, pero yung Bilax-10, isa yun sa mga binigay sa akin. Okay din, iniinom ko para sa allergic rhinitis. Pero, sa hilo, ito yung sikat, ito yung betahistine. Ito lagi iniinom ng nanay ko, auntie ko, 91 years old, araw-araw nila iniinom. Siguro lahat ng matatanda, dependent dito. Hindi ko pinapansin. Sabi ko, wala yan. Pero ngayon, pag tumatanda tayo mahilo, napilitan ako, sinubukan ko. Sa akin, okay. May epekto, hindi ko sure Pero mababa lang iniinom ko, 8 milligrams lang. Pwedeng 2 times, 3 times a day. Gusto ng ENT doctor, 16 milligrams or 24 milligrams twice a day. Taas ng gusto nila. Pero yan kasi yung dosis ng pag-aaral. So, epekto nito sa vertigo, halos wala namang ganong side effect. At ang epekto nitong betahistine, generic po to, pinapabagal niya yung pag-fire dito sa may tenga. Okay? Tapos yung blood flow sa may tenga, pinapaganda niya. Siguro, nalilinis niya. Hindi pa rin nila talaga alam ano yung epekto. Ano yung pinaka-mode of action. Pero sa mga pag-aaral, ang daming pag-aaral on betahistine, sa hilo, vertigo. Ang pag-aaral nila, medyo effective.
Yun lang. Hindi nila sinabi na super effective, medyo effective lang sa pag-aaral. Pero, sa mga taong may vertigo, sa may hilo, pag ininom nila to, subjectively, pag tayong may ganitong pakiramdam, pag tayo uminom, tignan nyo sa pag-aaral. Doc Lisa, focus. Maliit kasi, focus mo. 74% masayang-masaya sa kanya. Feeling nila itong beta-histine nagpagaling sa kanila. Ito, kahit after 2 months, yan. Maraming doktor pa nga, doctors and patient, lahat nagsasabi, okay to. Ito ang p-value, 0.001. Alam yan ng mga doctors, tanongin nyo. 0.001, sobra effective. Pero, hindi pa rin natin masabi totally effective kasi, syempre, tayo meron nito eh. Diba? Tayo nakakaramdam. Baka isip lang natin, imagination lang natin. Minsan ganun eh. Kasi, ang vertigo, hilo at tinnitus, konektado sa nervyos at depression. Ulitin ko yung mga may nervyos and depression tulad ko, marami sa kanila may vertigo, may tinnitus. At makulo din ang tiyan. Magkakasama yan. So possible umiinom tayo nitong tableta dahil may iniinom tayo, feeling natin gumagaling. So kung gumaling man tayo sa beta-histine o gumaling man tayo dahil may iniinom tayo o baka umiinom tayo ng tubig, okay na rin yun. Gumanda pakiramdam natin eh. Yeah, kaya umiinom ako nito. Binigyan ako ng nanay ko ng isang supot. Ito regalo niya sa akin. Nag-graduate na daw ako sa katandaan. Yan, ang dami niya binili. Konti lang iniinom po. Alam niyo naman, mas gusto ko low dose eh. Style ko lang yun. Bukod dito, syempre, may natural remedy. Ang natural remedy, ginagawa ko rin. Doc Lisa, mamaya masahe sa occipital muscles. Kasi pag tumigas to, minsan konektado din sa tenga. Okay? So, pag medyo umuugong, dito sa likod. Yan. Tapos may napanood pa ako ng mga home remedy. Ito, hindi proven. Pero sabi ng isang doktor, ganito daw. Lagay daw yung kamay, tapos i-tap daw dito. 40 times. Pamparelax ng muscle, pampatunog sa ulo, para lang siguro ma-reboot. Masarap yan dito. Massage mo dito. Dito rin, Doc Lisa. Temporal. May muscle dito. Yan, massage mo yan. Dito rin sa tuktok, may muscle dito. Mga flat muscles yan eh. Isa pa, yung mga may tinnitus, may vertigo, alam nila to. Alam natin to. Kasi wala na to sa libro eh. Parang may headache konti. Lagi ko na-feel, parang 10% mabigat yung ulo. Tapos sumasabay yung ugong, tapos yung hilo. Wala na to sa libro eh. Hindi na to alam ng ibang doctors kasi dapat ma-experience mo na. So, parang mabigat. So, minsan pag umiinom ako ng gamot, gumagaling, o baka imagination ko lang. So, yan mga exercise. Ito naman turo ng nanay ko. Sabi daw ng ENT doctor niya to. Pero hindi ko alam kung bola-bola lang or tunay. Wala namang masama. So, sabi niya, lagay mo yung daliri mo sa tenga, tapos ipinipitik mo, parang ganyan. K, sasabihin mo K. K, sasabihin mo K. Parang nilalagay mo ng pressure. Para lang, bago lang. Sabi ng ENT ko, kumain ng chiclet, chewing gum. Kaya lang, kung matagal ka mag-chewing gum, sasakit din ng panga. Yung iba naman, lunok. Pwede rin lunok. Para lang mag-balance yung sa tenga. Pwede rin yun. At, yan home remedy natin. Massage dito. Massage. Ito, masarap talaga itong masahe. Subukan nyo to. Tinnitus vertigo. May tulong yan, Tapos ito, wala namang masama ang gagawin. Pero tulad na sinabi ko, tinnitus vertigo kasama nervyos, sobrang takot at inis. Yan ang naramdaman na may tinnitus, exhausted, hindi makatulog, depressed na kami. Sobra ng takot, fear, desperado na. Hopeless na. Wala na pag-asa sa buhay. Bakit? Bakit ugong lang sa tenga? Hopeless na. Alam niyo bakit? Nakakainis. Nakakainis. Ngayon, 15 to 20% pala ng tao sa buong mundo may tinnitus. Yung ugong ng ugong. So, minsan, inis na inis ka na umuugong. Kaya ginawa ko, bahala ka umugong. Basta, inom ako ng gamot, yung pinakita kong gamot. Tapos, ito ginagawa kong home remedy, relax, tulog, pwede mag-vitamins. At hinayaan ko lang siya, hindi ko lang pinansin.
unti-unti, mas hindi mo siya mapapansin. Minsan gumagaling. Okay? So, sa akin to po ginagawa ko sa ngayon. Tapos, low dose lang iniinom ko. 8 milligrams lang ako. Mga twice a day. Pwede na po yan. Para ma-maintain ko ng matagal na panahon. May side effect? Wala po. Okay lang siya. So, sana nakatulong tong video sa inyo. Nararamdaman ko. At pag naramdaman ko, hopefully, makatulong din sa inyo. Kasi napakahirap gamutin ang hilo, vertigo, at tinnitus. Nakakainis to. Kasi nga, minsan magdadrive ka. Magdadrive ba ako ngayon? Baka mahilo ako. Baka bumagsak ako sa daan. Di ba? Hirap eh. Kaya minsan, ininom ko na lang yung gamot. Di ba? Kung tunay man o hindi tunay, at least nasa utak ko, ay, uminom ka na ng gamot, di ka napapaso, di ka natatamaan ng hilo, meron ka na ininom eh. So, parang, ano mo lang siya, security blanket. So, tunay, hindi tunay, we don't know. Pero marami nagsasabi effective. Sa akin, parang effective siya, sumasabay sa effective. So, tutuloy na lang natin. God bless po.